Sa loob ng isang marangyang silid na naliliwanagan lamang ng mahihinang ilaw mula sa mamahaling chandelier, tahimik na nakatayo si Lizelle. Nakaawang ang kanyang mga labi, ang mga matay punong-puno ng gulat at hindi makapaniwala sa narinig. Sa harapan niya, nakaupo si Hassan sa isang malawak na upuan. Ang isang kamay ay nakakuyom, habang ang matalim niyang mga matay hindi bumibitaw ng tingin kay Lizelle. I will pay you to carry my child. Sa isang iglap, parang natigil ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Gulat? Takot? Galit? O ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman? Nanatili siyang tahimik. Pilit inuunawa ang ibig sabihin ng bawat salita ng prinsipe. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong, halos hindi makalabas ang tinig mula sa kanyang bibig. What do you mean? Tumayo si Hassan, dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang magtama ang kanilang mata, ramdam ni Lizelle ang kakaibang init ng titig ng lalaki. Seryoso, puno ng determinasyon. Ngunit may kung anong hindi niya kayang basahin. You will bear my heir, Lizelle, but nothing more. At sa sandaling yon, alam niyang magbabago ang kanyang buhay at maaaring hindi na siya makabalik pa sa dati. Sa isang mataong kainan sa Maynila, matyagang naglalakad si Lizelle. Dala-dala ang tray ng pagkain habang iniiwasang matapakan ng paa ng mga nakaupong customer. Hindi kalakihan ng lugar pero laging puno ng tao. Mga empleyado nagmamadaling kumain bago bumalik sa trabaho. Mga construction worker na nagpapahinga mula sa init ng araw. At ilang suki na paboritong tambayan ng kainan dahil sa masarap pero abot kayang pagkain. Maganda si Lizelle. Morena, may maamong mukha, at may matang laging tila may kislap ng kasiyahan. Hindi nakakapagtaka na maraming humahanga sa kanya. Uy, Miss Lizelle, pwede bang isama mo rin sa order ko yung puso mo? Biro ng isang lalaki na kapolo. Marahil, empleyado mula sa kalapit na opisina. Napangiti lang sa Lizelle. Sanay na siya sa ganitong banat. Halos araw-araw ba naman hindi nawawala ang mga lalaki nagpapapansin sa kanya. Lahat sila ay nag-aasam na mabigyan ng atensyon ng napakagandang dalaga. Dahil kahit na isang hamak na serbedora lamang si Lizelle sa isang mura at simpleng kainan, hindi maikakailang karisma at lakas ng kanyang dating. Ay, sir, sorry po hindi naman po kasali sa menu yung puso ko. Sagot niya ng may biro. Bago ilapag ang plato ng kalderetang kambing sa harap ng customer. Kain na po kayo, masarap po yan. Natawa ang ilang katrabaho ni Lizelle. Lalo na si Sonia, ang matandang cook sa kainan. Abay anak, kung gusto mo pumili ka na lang ng isa sa mga yan, tsak kung may matinong lalaki rin dyan. Bulong nito habang hinahalong adobo sa malaking kawali. Pinipilahan ka talaga. Ay, kulang na lang magdala sila ng bulaklak at tsokolate sa'yo. Pero alam mo naman magkano lang din ang sweldo nila tulad natin. Ay nako, Nay Sonia. Wala po sa isip ko yan. Trabaho ho muna. Apela naman ni Lizelle. Kahit sanay na sa mga biro-biro at kahit napakaraming lalaking panay tukso at subok na manligaw sa kanya, kailanman ay hindi siya nagpakita ng interes sa mga ito. Pero kahit sabihin niyang hindi siya interesado, hindi naman niya gayang pigilan ng ibang mga customer sa pang-aasar. Tila ba parte na ito ng pang-araw-araw niyang buhay bilang isang serbedora. Lizelle, magpakasal ka na sa akin. Di kita papagurin na mag-serve. Magiging reyna ka sa buhay ko. Hirit naman ng isang matipunong construction worker. Sigurado ako masarap ka rin magluto. Nako, kuya. Baka po hindi kayo kayanin yan. Masanay ako sa trabahong ganito. Sagot niya, bago bumaling sa counter para kunin ang susunod na order at dagsang kainan nila ngayon dahil tanghalian. Kailangang paspasan ng kilos. Gayunpaman, sa likod ng kanyang palaging nakangiting mukha, maraming iniisip si Lizelle. Hindi biro ang bigat na dinadala niya sa kanyang balikat.
Mukha man siyang simple at masiyahin, napakarami namang komplikadong problema na nakapalibot sa kanya. Nagkasakit ang kanyang ama sa probinsya. Hindi naman malubha pero sapat na para hindi na ito makapagtrabaho ng maayos. Halos wala na rin siyang pambayad sa gamot. Dagdag pa roon, malapit nang mag-high school ang bunsong kapatid niya at kailangan niya magpadala ng pera para sa tuition at baon nito. Ang pangalawang kapatid naman niya na dapat sana ipapasok na at magkakolehiyo, hindi na nagpatuloy sa pag-aral. Sa halip, tumutulong na lang ito sa kung anong sideline sa probinsya para may pantawid gutom sila. At dito sa Maynila, hindi rin naman madali ang buhay ni Lizelle. Mag-isa na nga niya binubuhay ang kanyang sarili. Hirap at kapos pa rin. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa sa maliit na kwarto ang inuupahan niya. Kaya halos araw-araw ay nasasabon siya ng kanyang landlady. Lizelle, hindi pwedeng palaging ganito. Bayad-bayad rin kapag may time, ha? Sermong abot hanggang kabilang kwarto. Diyos ko, ay kung hindi ka pa makakapagbayad, palalayasin na kita. Ano pa namang klaseng tenant ka? Opo, Manang Iska, pasensya na po talaga. Magbabayad na po ako sa sahod. Kaunti na lang po, magbabayad na po talaga ako. Huwag niyo naman po akong paalisin, wala pa po akong ibang mapupuntahan. Pakiusap na Lizelle. Diyos ko, puro kapaawa. Siguraduhin mo lang talaga na makakapagbayad ka na. Dahil kung hindi, ipapahakot ng mga gamit mo at lumayas ka na rito. Buliw pa ni Manang Iska habang kumukumpas ang hawak nitong pamaypay. Tumango na lamang si Lizelle at hinayaang manermon ng manermon si Manang Iska hanggang sa tuluyan na itong umalis. Napabuntong hininga siya nang maisara ang pinto ng kanyang kwarto. Gulong-gulo ang kanyang isip. Alam niya hindi sapat ang kita niya bilang server sa kainan kaya tinanggap niya ang labada ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa paupahan. Pagod na siya buong araw sa trabaho pero kailangan pa niyang maglaba, magplansya at magtupi ng mga damit ng ibang tao. At kahit anong pagod niya, pilit niyang kinukumpleto ang labada dahil iyon ang paraan niya para kahit papaano madagdagan ng perang maipapadala sa pamilya. Sa isang kahon sa ilalim ng kanyang higaan, may isang lumang lata ng gatas na pinag-ipunan niyang barya at ilang papel na pera. Hindi niya ito binibilang, pero alam niyang hindi pa ito sapat. Ito ang kanyang ipon para sa pangarap, ang makapag-abroad. Para kay Lizelle, iyon na lang nakikita niyang solusyon sa kanyang sitwasyon. Kapag nakapag-abroad siya, magkakaroon ng mas malaking kita at matutulungan niya ng husto ang kanyang pamilya. Baka sakaling makapagpatayo pa siya ng maliit na negosyo sa probinsya para hindi na nila maranasan ang hirap. Kaya kahit anong pagod, kahit anong sakripisyo ay tiniis niya, kailangan niyang magtagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Isang araw matapos ang mahabang oras ng trabaho, halos hindi niya na magawang ibuka ang bibig niya para ngumiti sa mga customer. Masakit na ang likod niya at ang binti niya ay parang namamanid na sa kakatayong maghapon. Habang naghuhugas ng pinagkainan ng mga customer, nilapitan siya ng kasamahan niyang si Beth. Uy, Lizelle, napapansin ko parang namumutla ka. Okay ka lang? Napangiti lang siya ng bahagya. Oo, okay lang ako. Medyo pagod lang siguro. Ang daming trabaho Alam mo na. Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Nag-aalalang tanong ni Beth. Mag-leave ka muna. Sigurado naman akong papayag sila. Sayang ang oras, Beth. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong kikitain. Hayaan mo na. Malapit na rin namang mag-uwian. Titiisin ko na. Alam ni Beth na kahit anong pilit niyang kumbinsihin si Lizelle na magpahinga, hindi ito papayag. Alam niyang maraming pangarap ang kaibigan niya. Mga pangarap na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang pahinga. Matapos ang shift nila, habang pauwi na si Lizelle, tinupot niya ang natitirang bariyang kita niya sa buong araw. Bumili siya ng tinapay sa bakery sa kanto. Hindi pa siya kumakain ng maayos mula kaninang umaga. Pero kahit gutom na gutom siya, hinati niya ang tinapay sa 2. Isang piraso para sa hapunan. At ang isa, itatabi niya para meron na siyang siguradong almusal bukas na isasabay na lang niya sa natitira niyang kape. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na kwarto, ibinagsak niya ang sarili sa kanyang manipis na kutsyon. Napatingin siya sa lumang kalendaryo sa dingding. Malapit na siyang sumapit sa kanyang ika-25 kaarawan.
25 na siya. Pero ang tanong, hanggang kailan siyang ganito? Hinawakan niya ang lumang lata ng gatas sa ilalim ng kama. Inilapit ito sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata. Konti na lang. Konti na lang at makakaalis din ako. Hindi niya alam kung kailan iyon mangyayari, pero iyon lang pinanghahawakan niyang pag-asa. At para kay Lizelle, hanggat may pag-asa, hindi siya titigil. Pasasaan ba siya at makakaahon din? Maagang pumangon si Lizelle at mabilis na nag-ayos ng sarili. Isa na namang araw ng pagod at pagtatrabaho sa kainan. Pero sanay na siya. Sa loob ng halos 2 taon niyang pagiging server, kabisado niya ng galaw ng araw. Kung kailan dagsa ng tao, kung sinong madalas umorder ng extra rice, at kung aling mesa ang laging nag-iiwan ng kaunting tip. Bitbit ang tray na puno ng pagkain, lumusot siya sa masikip na pagitan ng mga lamesa. Lizelle, pabili ng soft drinks o yung malamig na malamig ah. Sigaw ng isang regular na customer, si Mang Temyong, isang construction worker. Opo, Mang Temyong. Eto po, malamig pa sa yelo. Nakangiting sagot niya habang iniaabot ang bote. Isa-isa niyang pinagsilbihan ng mga customer. Hindi alintana ang ingay at init ng kainan. Lizelle, napakabait mo talaga. Kung mag-aasawa na ako, gusto ko kasing bait mo. Biro naman ng isang empleyadong naka-necktie. Tawanan naman ang buong kainan. Pero gaya ng dati, hindi na lang pinansin ni Lizelle. Ngiti lamang ang tanging sagot niya sa mga biro. At pinagpatuloy ang trabaho. Sa kabila ng kasiyahan sa loob ng kainan, alam niyang hindi rito nagtatapos ang buhay niya. Meron siyang mas malaking pangarap. At sa tingin niya, hindi niya ito maaabot kung mananatili siyang server habang buhay. Day off na Lizelle kinabukasan, kaya sinamantala niyang pagkakataon para asikasuhin ang kanyang mga papeles sa agency. Matagal niya nang pinaplano ito, pero ngayon na siya nagkaroon ng sapat na ipon para masimulan ang proseso. Pagdating niya sa recruitment agency, napansin niyang maraming tao ang naroon. Mga gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Kagaya niya, may ilang ding dating OFW na nakauwi na sa Pilipinas pero gustong bumalik muli sa abroad. Habang naghihintay ng kanyang turn, narinig niya ang kanilang mga kwento. Alam mo Iha, mahirap sa ibang bansa, pero kung matyaga ka, yayaman ka talaga. Huwag kang papayag na TNT ka, Lizelle. Mahirap kapag illegal ka sa abroad, baka mapauwi ka pa agad. Payo naman ng isa pa. Alam na nito ang kalakaran ng pagiging OFW kaya pinapayuhan niya ang mga tulad ni Lizelle na baguhan. Kapag nasi Saudi ka, kailangan mong sumunod sa mga batas nila. Ibang kultura doon, Iha. Ibang-iba kesa rito sa Pilipinas. Kapag sumuway ka, baka mahulit makulong ka pa. Dagdag na payo ng isa pa nang nagdulot ng kaunting takot kay Lizelle. Marami pang nagbigay ng payo sa kanya. Tahimik lang siya nakikinig. Iniisip ang lahat ng payo. Sa totoo lang, hindi niya ganong kabisado ang proseso ng pag-a-abroad. Probensyana lang siya. Hindi rin siya nakatapos ng high school, kaya limitado ang kaalaman niya. Pero ang sigurado siya, gusto niyang subukan. Nang tawagin ang pangalan niya, lumapit siya sa recruiter at umupo. Ano pong available na trabaho? Tanong niya ang kinakabahan. May pangkatulong sa Saudi, mas mabilis ang proseso roon. Sagot ng recruiter. Maraming employer naghahanap. Nagkatinginan sila. Saudi? Alam niyang maraming Pilipino nagtatrabaho roon bilang domestic helper. At iyon ang madalas sa trabaho ng mga babae mula sa kanilang probinsya na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi na siya nagdalawang isip. Total, may karanasan naman na siya sa pangangatulungan noong siya'y bata-bata pa. Gusto ko po yan. Mabilis niyang sagot. Nagulat ang recruiter sa bilis ng sagot niya, pero ngumiti ito. Sige, ipoproseso na namin ang mga papeles mo. Hintayin mo na lang ang tawag namin para sa final na schedule ng alis mo. Lumabas si Lizelle ng opisina na punong-puno ng pag-asa. Mukhang mas mabilis kesa sa inaakala niya ang magiging proseso. Sa wakas, malapit na siyang makaalis. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, agad siyang tumawag sa probinsya.
Nanay, tatay, may balita ko. Masayang wika ni Lizelle. Narinig niya ang sabik na boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Ano yun, anak? Nag-aalalang tanong naman ng kanyang ina. Naku, Nay, malapit na ako makaalis papuntang Saudi. Ayos na mga papeles ko, tatawagan na lang ako para sa final schedule. Tahimik ang kabilang linya. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Anak, sigurado ka na ba dyan? Tanong ng kanyang ina na may halong pag-aalala ang boses. Oo naman, Nay. Para sa atin to. Para kay tatay. Para sa mga kapatid ko. Para sa kinabukasan natin. Puno ng pag-asang tugon naman ni Lizelle. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng kanyang tatay. Naka-loudspeaker ang telepono. Alam namin para sa pamilya mo ang ginagawa mo, anak. Pero hindi biro ang mag-abroad. Mas mahirap pa yan kaysa sa Maynila. Pinisal na Lizelle ang sariling palad. Naiintindihan niya ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Totoo namang mahirap ang buhay sa ibang bansa. Pero alam din niya na kung hindi siya susugal, hindi rin sila makakaahon sa hirap. Kaya ko po ito, Tay. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Determinadong wika ni Lizelle. Desidida na siya. Aalis na siya at makikipagsapalaran sa Saudi. Kaya naman sa dulo, kahit may kaba, wala nang nagawa ang kanyang pamilya kundi suportahan siya. Nagpatuloy si Lizelle sa pagtatrabaho habang naghihintay ng balita mula sa agency. Patuloy pa rin siyang binibiro ng mga customer. Patuloy pa rin siyang nagsisilbi ng pagkain na parang walang nagbago sa buhay niya. Pero isang araw, habang abala siya sa pagsiserve, lumapit ang isa niyang kasamahan sa trabaho. Lizelle, kanina pa tunog ang cellphone mo, baka importante yan. Mabilis na tinanggal na Lizelle ang apron niya, tumakbo sa likod para sagutin ang tawag. Hello? Wika ni Lizelle. Lizelle? Ito ang agency. May good news kami. Makakaalis ka na sa katapusan. Tugon ng staff na nakausap niya noon. Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. Talaga po? Hindi naman makapaniwala niyang tanong. Oo, ihanda mo ng sarili mo. Sa loob ng ilang araw, lilipad ka na papuntang Saudi. Halos maluha si Lizelle sa saya dahil sa kanyang narinig. Naku, maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang trabaho ko roon. Pagkababa niya ng telepono, napaupo siya sa isang lumang upuan sa likod ng kainan. Para siyang nanaginip. Sa wakas, matutupad na ang pangarap niya. Hindi nagtagal dumating rin ang pinakahihintay na araw ni Lizelle. Dala ang kanyang lumang backpack at isang maliit na maleta, nagpunta si Lizelle sa airport. Bago pumasok sa loob, huminga siya ng malalim. Inikot niya ang paningin sa paligid. Ang langit ng Pilipinas, ang ingay ng mga jeep at bus, ang simoy ng hangin na may halong usok at amoy ng inihaw na pagkain sa tabi-tabi. Lahat ng ito, hindi niya alam kung kailan niya muling mararanasan. Mula sa maliit na probinsyana na nakipagsapalaran sa Maynila, ngayon ay isang Pilipinang manggagawa na tatawid ng dagat at himpapawid para sa pangarap. Bumuntong hininga siya at saka bumulong sa sarili. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, hindi na kami maghihirap. Ngunit ang hindi niya alam, ang pag-alis na ito ang magbabago sa buhay niya ng sobra, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Dumating si Lizelle sa Saudi na puno ng pag-asa. Sa loob ng eroplano, kahit kinakabahan, pinilit niyang umiti. Iniisip niyang ito na ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa mansyon ng kanyang amo, agad niyang napagtanto na hindi ito tulad ng kanyang inaasahan. Yala, hurry up! Baliyaw ng amo ni Lizelle. Halos mabitawan ni Lizelle ang bitbit niyang maleta nang sigawan siya ng isang matabang babae na sa tingin niya ay ang madam, ang kanyang bagong amo. Mataray ang tingin nito. Hindi man lang siya binate o tinanong kung pagod ba siya mula sa biyahe. Come inside, faster! Hiyaw pa nito habang pilit na minamadali si Lizelle. Agad siyang pumasok. Pinipilit intindihin ang inuutos.
Barok-barok ang kanyang English kaya hindi niya agad naintindihan ang lahat ng sinabi ng amo at hindi naman siya makasagot ng diretso rito. Nanginginig siya sa kaba pero iniisip niyang baka dahil lang sa pagod kaya mainit ang ulo nito. Pagpasok sa mansyon, napalunok si Lizelle. Napakalaki nito, sobrang linis at parang hindi pwedeng may kahit isang alikabok. Ang kinang ng mga chandelier, ang tapakan ng marmol, at ang hagdanang kahoy na tila iyari sa pinakamahal na materyales. Ibang-iba sa maliit na bahay nilang kahoy sa probinsya. "This is your room." Itinuro ng amo ang isang maliit na makipot na kwarto sa tabi ng laundry area. Wala itong bitana at sa loob ay may isang luma at matigas na kutsyon. Napahinga na lang ng malalim si Lizelle. Hindi ito tulad ng iniisip niyang magiging buhay sa abroad. Pero hindi siya nagrereklamo. "Okay, tomorrow, wake up early, you clean the house, cook, wash everything, understand?" Todo tango na lang si Lizelle sa sunod-sunod na mga utos ng kanyang amo. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng madaling araw ay nagising na si Lizelle sa malakas na kalampag sa kanyang pinto. "Wake up, you lazy!" Agad siyang bumangon. Kahit masakit pa ang katawan niya mula sa biyahe kahapon. Hindi pa siya nag-aalmusal pero pinilit niyang tapusin ang trabaho. Naglinis siya ng buong bahay. Naglaman ng napakaraming maruruming damit. Nagplansya at pagkatapos ay nagluto para sa buong pamilya. Walang pahinga. Nang dinala niya ang pagkain sa hapagkainan, narinig niyang bulungan ng mga anak ng amo. "Look at her. She's so dark. She's ugly. She doesn't even speak English properly." Napakagat ng labi si Lizelle. Pinilit niyang huwag umiyak. Alam niya hindi siya ganoong kagaling sa Ingles pero hindi naman niya akalaing hahamakin siya ng ganito. Nang ipatong niya ang plato sa harapan ng kanyang madam, bigla itong napangiwi. "What is this? This is terrible. You don't even know how to cook properly?" Sigaw ng amo niya sabay tinulak ang plato palayo. Tumilapon ng pagkain sa sahig at napaatras si Lizelle sa gulat. I'm sorry, madam. I can..." "Shut up, stupid girl!" Sambit nito sabay sampal kay Lizelle dahil sa ginawa nitong pagsagot sa kanya. Natahimik si Lizelle nang maramdaman niyang dumapo ang palad ng kanyang amo sa kanyang pisngi. Nag-init ang mukha niya. Hindi lang sa sakit kundi sa matinding kahihiyan. Hindi niya akalaing hahantong siya sa ganito. Pinahiya, sinaktan, itinuring na parang wala siyang halaga. Lumipas ang mga linggo pero hindi na bago ang turing ng kanyang amo sa kanya. Araw-araw tila isang alipin ang pagtrato sa kanya. "Lizelle, you are so slow, stupid girl. Why are you still sleeping? Wake up! You cannot eat until you finish everything." Wala siyang oras para magpahinga, kumain, o kahit makipag-usap sa kanyang pamilya. Pinagbabawalan siyang gumamit ng cellphone. Kaya hindi niya alam kung ano nang nangyayari sa kanila sa Pilipinas. Minsan, sa sobrang gutom, palihim niyang kinakain ang tira-tirang pagkain sa basurahan. Napapaluha siya sa bawat subo. Pero wala siyang magawa. Hindi siya makaalis. Hindi siya makasumbong. Isang gabi, habang patuloy siyang naglalaba, lumapit sa kanya ang bunsong anak ng amo. Isang 11 taong gulang na batang babae. "Hey, Filipina! Wash my shoes." Utos nito sa bayagis ng putikang sapatos sa kanya. Hindi kumibo si Lizelle. Pinulot niya ang sapatos at dinala sa gripo para hugasan. Pero bigla siyang sinigawan ng bata. "Not like that! You're so stupid!" Kumuha ito ng isang baso ng tubig at ibinuhos sa ulo ni Lizelle. Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. Nanginginig siya sa lamig, sa gulat at sa galit. Pero hindi siya maaaring lumaban. Maging ang mga bata ay nagagawa siyang tratuhin ng ganon. Na para bang wala na talaga siyang halaga bilang tao. Napatingala siya sa langit. "Diyos ko, hanggang kailan po ba ako dito?" Maluha-luha niyang bulong. Sa loob ng kanyang puso, unti-unting napapalitan ng takot at lungkot ang pangarap na dala niya noon. Isang araw habang walang tao sa paligid, sinubukan niyang sulatan ng kanyang pamilya. "Nanay, tatay,
Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang buhay ko rito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo na hindi ito tulad ng iniisip natin. Akala ko maganda ang buhay sa abroad. Akala ko pagdating ko rito magiging maayos ang lahat. Pero nanay, parang hindi ko na kaya. Nahulog ang isang luha sa papel. Alam niyang hindi niya maaaring ipadala ang liham na ito. Ayaw niyang mag-alala ang pamilya niya. Matapos ang ilang buwan ng pagtitiis, napagtanto ni Lizelle ang isang bagay. Hindi siya mabubuhay ng ganito habang buhay. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makalabas sa impyernong ito. At sa pagkakataong to, handa na siyang sumugal para sa kanyang kalayaan. Ngunit hindi pa rin naging madali. Dahil kada susubukan niyang ipaglaban ang sarili, lalo lamang siyang nalalagay sa panganib. Patuloy na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Walang pagbabago sa buhay ni Lizelle. Ang tanging nag-iba lamang ay ang lalong paglala ng kanyang sitwasyon. Isang araw, habang nagwawalis ng sala, tinawag siya ng kanyang madam. "Come here, Filipina." Bigli siyang lumapit. Nakayukot, hindi makatingin ng diretso sa amo. Alam niyang wala siyang nagawang mali. Pero sa bahay na to, kahit walang kasalanan, pwede kang pagalitan. "Where is your passport?" Usisa nito. Napatigil si Lizelle. Alam niyang nasa bag niya iyon. Pero hindi niya sigurado kung bakit iyon hinahanap ng kanyang amo. "It's in my bag, madam." Sagot niya ng mahina. "Bring it here." Wala nang nagawa si Lizelle kundi kunin ang passport sa kanyang maliit na kwarto. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ito sa amo. "Good," sabi ng madam, sabay abot sa asawa nito. Nakita niyang isinilid ng amo ang kanyang passport sa isang drawer na may susi. "You don't need this anymore," malamig na sabi ng amo. "You are staying here. No leaving, no going anywhere. Do you understand?" Pakaramdam ni Lizelle para siyang ibon na tinanggalan ng pakpak. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang tumakbo. Pero wala siyang magawa. Mula noon, naging mas mahigpit pa ang kanyang amo. Kapag lumalabas sila, hindi siya pwede makipag-usap sa iba. Kapag may ibang Pilipino na nakikita sa malapas sa palengke, gusto niyang lumapit. Gusto niyang humingi ng tulong pero hindi siya pwedeng tumigil. Hindi siya pwedeng magpahinga. Ang tanging pagkakataon lang na nakakita siya ng kapwa Pilipino ay kapag naghihintay niya sa school ng mga alaga niyang bata. Doon may ilan ding Pinay na yayang naghihintay sa kanilang mga amo. Madalas kahit sandali lang nakakapag-usap sila. "Kamusta ka na?" Tanong sa kanya ng isang yaya, si Ate Belen. Isang matandang OFW na ilang taon na nagtatrabaho sa Saudi. "Hirap, ate." Mahina niyang sagot. "Para akong preso sa bahay. Kinuha nilang passport ko." Napabuntong hininga si Ate Belen. "Lahat tayo ganyan ang buhay rito." "Hindi ko na kaya, ate." Sambit ni Lizelle na halos maluha na. "Kaya mo yan. Kapag may chance tumakas ka, tatagan mo ang loob mo." Napatingin si Lizelle sa kanya. Tumakas? Saan naman siya pupunta? Ngunit bago pa niya masagot, dumating na ang mga alaga nila. Agad siyang tinawag ng amo niya kaya nagmamadali siyang sumunod. Sa isang iglap, tapos na ang kanyang maikling sandali ng paghinga. Isang gabi habang naglalampaso siya ng sahig, biglang dumaan ang dalawang bata, mga alaga niya. Nag-alapat tindero ang mga ito sa loob ng sala, nagtatakbuhan at nagtutulakan. "Hey, careful!" paalala niya sa kanila. Pero bago pa siya sila mapigilan, tumama ang isa sa mesa at tumilapo ng isang mamahaling vase. Napako si Lizelle sa kinatatayuan niya. Nakita niyang nabasag ang vase sa sahig. Mabilis niyang tinungo iyon. Sinubukang pulutin ang mga peraso. Pero bago pa siya makagalaw, dumating na ang madam. "What is this? What did you do?" I do not, madam. It's not me. The kids, they play and the vase fall down." "Are you blaming my kids?" "No, madam. I just..." Pero hindi siya pinakinggan ng amo niya. Isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. "You are so useless. You are nothing." Hinila siya ng amo niya sa braso. Itinapon siya sa sahig.
Ngunit hindi pa ito nakontento. Pinagsisisi pa siya sa tagiliran. Please stop! Nagmamakaawa si Lizelle. I do not do it! Pero walang nakinig sa kanya. Matapos ang pananakit, kinaladkad si Lizelle papunta sa kanyang kwarto. Isinara ng amo niyang pinto at nilock siya mula sa labas. You will stay here? No food, no water. Nanginginig sa takot at sakit, napaupo si Lizelle sa malamig na sahig. Naramdaman niya ang hapdi ng mga sugat niya, ang kirot ng kanyang katawan. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Lumipas ang 1 araw, 2, 3 araw siyang nakakulong. Wala siyang pagkain, wala siyang tubig. Sinubukan niyang sumigaw, humingi ng tulong pero walang nakarinig sa kanya. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Mamamatay ba ako rito? Nagsimula nang manghina ang katawan niya. Nanginginig siya sa gutom at uhaw. Nagdasal siya. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ngunit walang sumagot. Sa madilim at makipot na kwartong iyon, unti-unting nawawala ng pag-asa si Lizelle. Sa loob ng 3 araw na iyon, hindi pinag-isipan niyang sumuko na lamang. Kung mamamatay man ako rito, siguro mas mabuti pa. Pero hindi. Isang alaalang bumalik sa kanya. Ang ngiti ng kanyang mga magulang. Ang mga yakap ng kanyang mga kapatid. Nagpunta ako rito para sa kanila. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya. Itinayo ang kanyang nangihinang katawan. Kailangan gumawa siya ng paraan. Kailangang makatakas siya. At sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang labanan siya. Sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, isang desisyon ang ginawa ni Lizelle. Hindi siya mamamatay sa impyernong ito. Isang gabi, habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng kanyang maliit na kwarto, napansin ni Lizelle ang hindi karaniwang katahimikan sa labas. Walang naririnig na yapak, walang sigaw ng kanyang amo. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan siyang bumangon, kumakabog ang dibdib niya. Nanginginig ang mga kamay. Wala siyang susi sa pinto. Pero may isang bagay siyang hawak, ang pang-ipit niya sa buhok. Ginamit niya iyon upang kalikutin ang doorknob. Please, please, bulong niya sa sarili habang sinusubukan niyang buksan ito. Saglit siyang natigilan na makarinig ng kaluskos mula sa labas. Huminto siya. Pakiramdam kung may gising. Walang tunog. Bumalik siya sa ginagawa niya. Paulit-ulit, dahan-dahan. Hanggang sa isang saglit, narinig niyang pag-click ng pinto. Nabuksan niya ito. Halos hindi siya makahinga. Dahan-dahan siyang lumabas. Sobrang ingat niya. Kahit ang paghinga niya, halos pigilin niya na. Tiningnan niya ang paligid. Nakapatay na ang ilaw. Sa isip niya, gusto niyang balikan ang passport niya. Pero masyadong madilim at delikado. Baka mahuli pa siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumabas siya ng bahay at nang nasa labas na siya, ay tumakbo siya. Tumakbo siya ng sobrang bilis. Ang mga paa niya halos lumipad na sa lupa. Pakiramdam niya 1 segundo lang ay maaaring may sumigaw, may humabol, may humuli sa kanya. At dahil sa bilis ng pagtakbo niya, isang malakas na businang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang sasakyan ang paparating at promeno. Halos 1 segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Muntik na siyang masagasaan. Dahil sa takot at gulat, hindi niya naisip na tumakbo palayo. Sa halip, lumapit siya sa sasakyan at kinalampag ito. Please help me! Help me, please! Hingal na hingal siya. Tumatagaktak ang pawis niya. Sa loob ng sasakyan ay may isang lalaki. Matikas ang tindig. Mabango at halatang mayaman. Nagtagpo ang mga mata nila. Nakikita sa mga mata ni Lizelle ang matinding takot at pagmamakaawa. Bumaba ang lalaki mula sa sasakyan. May sinasabi ito sa katabing driver sa wikang hindi niya maintindihan. Isang utos. At nang sumunod na sandali, binuksan ang pinto ng kotse. Get in, sabi ng lalaki. Wala nang pag-aalinlangan sa Lizelle. Sumagay kaagad siya kahit pa hindi siya sigurado kung tama ba ang desisyon niyang yon.
Kailangan niya nang makaalis bago pa mapagtanto ng kanyang mga amo na nakatakas na siya. Habang umaandar ang kotse, nananatiling tahimik si Lizelle. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya, nagsalita ang lalaki. "What are you?" Napalunok si Lizelle. Hindi niya naintindihan ang tanong. I am Filipina, o OFW. Tiningnan siya ng lalaki. Nakita sa mga mata nito ang pagtataka. "My boss hurt me," dagdag pa niya. Halos sumikip ang dibdib niya habang sinasabi iyon. Wala na siyang mapagtaguan ng kanyang sakit at takot. Hindi sumagot ang lalaki. Nag-isip ito saglit, tsaka muli nagsalita. "We will take you to the embassy." Nanlaki ang mata ni Lizelle. Napailing kaagad siya sa suhesyon nito. No, embassy, no. I do not have passport. My boss took it." Napatingin muli sa kanyang lalaki. Hindi ito nagsalita ng ilang segundo. At sa isang iglap, binago na ito ang direksyon ng sasakyan. "Then we go somewhere safe." Hindi inakala ni Lizelle na sa isang iglap, mapupunta siya sa isang lugar na parang nasa panaginip. Napakalaki ng bahay. Isa iyong mansyon. May gintong pintuan at napakagarang bakuran. Puno ng mga mamahaling sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang isang hamak na alipin na biglang napadpad sa palasyo. Hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya. Pagdating sa loob, pinaupo siya ng lalaki. "Rest. Everything will be taken care of." Halos hindi siya makapaniwala. Sa wakas, ay nailigtas siya. Halos mapaiyak sa Lizelle sa sobrang pasasalamat. Thank you, Master," bulong niya. Napatingin sa kanyang lalaki. Parang nagulat ito ngunit hindi nagsalita. Bagkos ay tumangulang ito at saka umalis. Sa gabi yon, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Saudi, nakatulog siya nang hindi natatakot. Ngunit hindi niya alam, ang lalaking tumulong sa kanya ay hindi basta-bastang tao. Isa itong prinsipe. At ang buhay niya ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa loob ng marangyang mansyon, patuloy ang tahimik na daloy ng buhay ni Lizelle bilang isang kasambahay. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano siya nakaligtas sa impyernong naranasan niya sa bahay ng dati niyang amo. Hindi niya akalaing mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Mula sa pagiging isang inaapi at inaaliping OFW, ngayon ay nasa isang marangyang palasyo na siya at naglilingkod sa isang prinsipe. Si Hassan Al-Farouk, ang lalaking tumulong sa kanya, ay isang mayamang prinsipe. Hanggang ngayon, parang panaginip pa rin ang lahat. Noong una hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalain na ang lalaking iyon, na walang pag-aalinlangan siyang tinulungan, ay isang miyembro ng maharlikang pamilya. "Prinsipe ka pala," bulong niya minsan habang pinagmamasdan si Hassan mula sa malayo. Matikas itong magdala ng sarili. Laging seryoso ang ekspresyon, pero may kakaibang aura ng kapangyarihan na tila otomatikong nagbibigay ng respeto sa kanya. Ngayon, isa na siyang katulong sa mansyon ng prinsipe. Sa kabila ng kanyang bagong buhay, nananatiling mapagkumbaba si Lizelle. Sanay siya sa hirap. Kahit nasa mas magandang kalagayan na siya ngayon, hindi niya kayang maging kampante. Tuwing umaga, siya ang unang gumigising para maghanda ng almusal. Madalas ay adobo, sinangag o pritong itlog ang inihahanda niya. Nasanay na rin ang mga kasamahan niyang kasambahay sa amoy ng pagkaing Pinoy na bumabalot sa mansyon. Minsan, napapansin pa nilang natitigilan si Hassan kapag naaamoy ang niluluto niya. Hindi man nagsasalita ang prinsipe, alam niyang nagugustuhan ito ang kanyang mga lutuin. At sa tuwing natitikman ni Hassan ang mga ito, laging natutuwa ang prinsipe. "This is good," sabi nito minsan habang kumakain ng adobo. Napangiti si Lizelle. "That is a famous Filipino dish, sir." Tumango si Hassan. "Then make more of it." Sa kabila ng lahat, natutunan niyang maging masaya sa simpleng paraan. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mesa, nilapitan siya ng isa sa mga kasambahay. "Lizelle, napansin mo ba?
Lagi kang pinapahanap ni Hasan kapag hindi ikaw ang nagluluto. Napangiti siya ng pilit. Siguro po gusto lang niya yung lasa ng adobo. Pero sa kaloob-looban niya, naramdaman niyang may kakaiba. Lingid sa kaalaman ni Lizelle, si Hasan ay hindi basta-bastang prinsipe. Kilalang bachelor ito sa kanilang bansa. Matikas, matalino, at respetado. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, may isang bagay na siyang matagal na hinahanap. Kausap, taong handang umintindi. At sa simpleng presensya ni Lizelle, tila ba may kakaibang gaan sa loob na naramdaman ng prinsipe. Minsan sa gabi, habang naglilinis si Lizelle sa sala, napapansin niyang pinapanood siya ni Hasan mula sa kanyang study. Hindi ito nangungusap. Tahimik lang itong umiinom ng alak habang nakamasid. Isang gabi habang abala si Lizelle sa paghuhugas sa mga plato, lumapit sa kanya ang isang kasambahay. "Lizelle, the prince wants to talk to you. You go to his study." Napatingin siya agad. Tila kinabahan. Hindi siya sanay na tawagin ng prinsipe ng ganon. Napakunot noo siya. Bakit kaya? Mabilis na nagpatuyo siya ng kamay at nagmadaling nagtungo sa study ng prinsipe. Pagpasok niya, tumambad sa kanyang malawak na silid na puno ng mga aklat at mamahaling dekorasyon. Si Hasan ay nakaupo sa isang malaking leather chair. May hawak na baso ng alak. Tumigil si Lizelle sa may pinto at marahang yumuko. "You called for me, sir?" Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. "Sit down." Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa maliit na silyang nasa harapan ng mesa ng prinsipe. "Do you like working here?" Tanong ni Hasan. Malamig ang tono. "Yes, sir," sagot ni Lizelle. Mahina ang boses. "You are a good cook. Very hardworking," sambit ni Hasan. "Thank you, sir." Sandaling katahimikan ulit. Ramdam ni Lizelle ang bigat na hangin sa loob ng silid. Maya-maya ay tumikim si Hasan at tumingin ng diretso sa kanya. "I want a family." Napatigil si Lizelle. Parang hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito. "I am sure you will be a good father, sir. You are good-looking. There are princesses who would be honored to be with you." Ngunit umiling si Hasan. "No, I don't want marriage." Napakunot ang noo ni Lizelle. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng prinsipe. "I want a child." Tila lumamig ang buong paligid. "A child?" Bulong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Tinitigan siya ni Hasan. "I will pay you to carry my child." Halos malaglag si Lizelle sa kanyang kinauupuan. What?" Napalunok siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "You want me to be the mother of your child?" Tumango si Hasan. Seryoso ang ekspresyon. "Yes. I don't want a wife, but I need an heir. I will give you anything you want." Dagdag pa ni Hasan. "Money, house, your family will never suffer again." Hindi naman makapagsalita si Lizelle. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Hindi niya alam kung magagalit siya, matatakot o mapapaisip. Gusto niyang tumanggi. Pero paano kung ito ang tanging paraan para makaahon sila sa kahirapan? Paano kung sa isang desisyon na to, mababago niya ang buhay ng pamilya niya? "Why me?" Bulong ni Lizelle. Napangiti naman si Hasan pero malungkot ang mata nito. "Because you're different. You're not like the others." Tumulong luha sa mata ni Lizelle pero agad niyang pinunasan niyan. "Also because you are pure?" Sagot ni Hasan. "You are beautiful and I know you need money." Lalong bumigat ang dibdib ni Lizelle. Alam niya namang tama ang prinsipe. Kailangan niya ng pera para sa kanyang pamilya, para makauwi, para makapagpatayo ng bahay sa probinsya.
Pero kaya ba niyang gawin to? Ang isuko ang sarili ng gano'n na lamang? Kinagabihan, hindi nakatulog si Lizelle. Isang gabi ng malalim na pag-iisip. Inisip niya ng maigi ang pabor na hinihingi ng prinsipe. Kung tatanggapin niya, mababago ang buhay niya. Pero sa anong kapalit? Kinabukasan, muling pinatawag siya ni Hassan. Tahimik lamang si Lizelle habang nakatayo sa harapan ng prinsipe. "Have you thought about my offer?" Tumango si Lizelle. I need time to think about it, sir." Tumango si Hassan. Tila nauunawaan naman ang kanyang pag-aalinlangan. "Take your time, Lizelle." Ngunit bago pa siya lumabas ng silid, muling nagsalita ang prinsipe. "Just remember, I always get what I want." Sa bawat araw na lumilipas ay lalong gumagaan ang loob ng prinsipe kay Lizelle. Hindi lang siya basang katulong sa mansyon. Siya na rin ang nagbibigay ng init at tiwanag sa malamig na buhay ni Hassan. Ngunit hindi iyon alam ni Lizelle. Sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, tila may kakaibang tensyon na namamagitan sa kanila. Pero paano kung ang simpleng pabor na hinihingi ng prinsipe ay mauuwi sa isang bagay na hindi nila inaasahan? Matagal ding nagdesisyon si Lizelle. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang nag-iisip kung ano ang tamang gawin. Hindi ito isang simpleng desisyon. Kaya ba niyang gawin ito? Kaya ba niyang ipagbuntis ang anak ng isang lalaking hindi niya manamahal? Pero sa tuwing iniisip niya ang kanyang pamilya, si tatay na nangangailangan ng gamot, si nanay na araw-araw nagpapagod sa bahay, at ang mga kapatid niyang nangangarap makapag-aral, parang mas lumilinaw ang sagot. Samantala, tila hindi naman minamadali ni Hassan ang kanyang sagot. Pero sa kabila nito, parang nanliligaw siya kay Lizelle. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marley's Precious from Japan at Merly Lynn from Athens, Greece. Maraming salamat sa pakikinig. Araw-araw may dumarating na magagandang bulaklak sa kanyang kwarto. Mga mamahaling rosas, lila at puting bulaklak na may kasama pang maliliit na sulat na ang nakalagang ilang ay, "For you, Lizelle." Minsan naman sa tuwing papasok siya sa kusina para magtrabaho, may magarang kahon sa ibabaw ng lamesa. Mga mamahaling pabango, alahas at kung ano-ano pang regalo na hindi pa niya nahahawakan sa tanang buhay niya. Hindi naman siya kinukulit ni Hassan ng diretsyo, pero ramdam niya na pinapalambot nito ang kanyang puso. Isang gabi, nagulat na lamang si Lizelle nang bumisita si Hassan sa kusina. "Lizelle," tawag nito habang nagbabalat siya ng sibuyas. Napatigil siya at agad na yumuko bilang paggalang. "Yes, sir." Lumapit ang prinsipe at may iniabot na isang maliit na sobre. "Your debts in the Philippines. They are paid." Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. Anong ibig niyang sabihin?" Bulong niya, habang nanginginig ang kamay na tinanggap ang sobre. "Sir, what did you do?" "I took care of it. Your family will never have to worry about money again." Penteng tugon ni Hassan, habang hawak-hawak pa rin ang sobre. Biglang tumunog ang cellphone ni Lizelle. Nanginginig ang daliri niya nang sagutin ito. "Anak, maraming salamat. Grabe, napakabuti ng amo mo. Hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat." Boses iyon ng kanyang nanay, punong-puno ng tuwa at pasasalamat. "Ha? Nay, anong ibig niyo sabihin?" "Bayad na lahat ng utang natin, anak. At yung bahay pinapagawa na. Hindi ko nga alam kung paano ko napunta sa isang amo na ganitong kabait." Natulala si Lizelle. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Walang kamalay-malay ang pamilya niya kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng ito.
Kinagabihan, hindi makatulog si Lizelle. Pinag-isipan niyang mabuti ang gagawin. May halaga ba talaga ang katawan niya? May presyo ba ang pagdadala ng bata sa kanyang sinapupunan? Pero kapag iniisip niya ang kanyang pamilya, napapawi ang pag-aalinlangan. Napagtanto niya na kung ito ang kapalit para gumaan ang buhay nila, kung ito ang paraan para hindi na sila maghirap, hindi ba't ito ang tamang gawin? Kinabukasan, tinawag niya si Hasan sa kanyang study. Sa unang pagkakataon, si Lizelle naman ang nagpasya na makipag-usap. Pagpasok niya sa silid, nakita niya nakaupo ang prinsipe. Nakataas ang isang kilay habang hawak ang isang baso ng alak. "You called for me?" Humingi ng malalim si Lizelle. "Yes, I have made my decision." Itinabi ni Hasan ang baso at tumingin ng diretso sa kanya. "And I will do it," bulong niya. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Iyon na ang kanyang pasya. Pero mukhang malinaw ito kay Hasan. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti ng malaki. Isang ngiting punong-puno ng kasiyahan. "Thank you, Lizelle. You do not know how much this means to me." Pero hindi niya kayang numiti pabalik. Ang naisagot niya lang ay, "For my family, I do this for them." Pero kahit nagdesisyon na siya, may isa pang kailangang ayusin. Ang kontrata. Nais ni Hasan na maging maayos ang lahat. Dahil dito, isang dokumentong pinapagawa. Isang kasunduang malinaw na nagsasaad ng kanilang kasunduan. Tatanggap si Lizelle ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang pagbubuntis. Matapos niyang ipinanganak ang bata, hindi niya kailangang maging ina nito. Matatapos ang lahat sa oras na maisilang ang sanggol. Binasa ni Lizelle ang bawat salita. Tumigil siya sa bahaging iyon. Hindi niya kailangang maging ina ng bata. Iyon ang kondisyon. At sa oras na pumirma siya, wala nang bawian. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang ballpen at dahan-dahang inilagay ang kanyang lagda sa papel. Sa sandaling yon, nagbago na ang kanyang buhay ng tuluyan. Matapos mapirmahan ang kontrata, sinimula na ang proseso. Nagpunta si Lizelle sa fertility clinic. Sinamahan siya ng ilang tauhan ni Hasan upang tiyakin na magiging maayos ang lahat. Sa loob ng klinika, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Nasa harap na siya ng isang doktor. May mga injection, may mga test. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magalak. Ang sigurado lang siya, wala nang atrasan nito. Paglabas niya ng klinika, napatingala siya sa langit. Maliwanag ang araw, pero parang may mabigat pa rin nakadagan sa kanyang puso. Tama ba talaga itong ginawa niya? Kaya ba niyang ituloy ito hanggang dulo? Sa di kalayuan, nakita niya si Hasan na naghihintay sa kanyang sasakyan. Nang magtama ang kanilang paningin, tumango ito sa kanya. Isang kumpirmasyon na nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Nakaupo sila sa loob ng opisina ng doktor. Si Hasan, tahimik at seryosong nakikinig, habang si Lizelle naman ay kinakabahan at hindi mapakali sa kanyang upuan. "Prince Hasan," paniwala ng doktor. "We have tried multiple procedures but unfortunately, none of them worked. Some women have bodies that do not respond well to artificial insemination." Napalunok si Lizelle. "So what does that mean?" Tanong ni Hasan. Kita ang frustration sa mukha niya. Tumingin ang doktor sa kanila. "If you are truly serious about having a child, have you considered trying it naturally?" Nagkaroon ng matinding katahimikan sa silid. Napatingin si Hasan kay Lizelle. Napatingin din si Lizelle kay Hasan. Sa isang iglap, pareho nilang naramdaman ang matinding awkwardness sa sitwasyon. Hindi nila alam ang isasagot. Dahil sa totoo lang, hindi man lang nila ito naisip. Nang makabalik sila sa mansyon, hindi mapakali si Lizelle. Natural. Ibig sabihin, magiging totohanan ng lahat. Kailangan niyang ialay ang sarili kay Hasan. Sa loob ng maraming buwan, ipinaalala ni Hasan sa kanya na ito ay isang kasunduan lamang. Walang damdamin, walang emosyon. Pero kung gagawin nila ito sa natural na paraan,
paano na? At ang mas mabigat na bagay na bumabagabag kay Lizelle ay isang katotohanan na hindi niya masabi kay Hassan. Wala siyang karanasan. Simula pagkabata, ipinangako niya sa sarili na ang una niyang karanasan ay para sa lalaking mamahalin niya, para sa kanyang mapapangasawa. At eto ngayon, eto siya. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pangarap at ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ilang araw ang lumipas bago muling kinausap ni Hassan si Lizelle. Pinatawag siya nito sa kanyang study, katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, seryoso ang tono ng boses nito. Lizelle, sit down. Tahimik naman siyang naupo. I need to have an heir. Diretsong sabi ni Hassan. I cannot wait forever. Napayo ko si Lizelle. Alam naman niyang totoo ang sinasabi ni Hassan. I understand. Bulong niya. I know this is not easy for you. Patuloy ni Hassan. I will not force you to do anything you are not comfortable with. But if you agree to this, I will increase the payment. You will never have to worry about money again. Napakagat sa kanyang labi si Lizelle. Hindi naman ito tungkol sa pera. Pero, kailangan niya ito. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Pabalik-balik sa isip niya ang lahat. Kinabukasan habang nasa kusina siya at naghahanda ng almusal para kay Hassan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito ay halos mabitawan niya ang kutsilyo sa narinig niya. Anak, si tatay mo kailangan na namang operahan. Nagpanting ang tenga ni Lizelle. Ano? Bakit daw, Nay? Di ba maayos naman na raw ang tatay? Bumalik ang sakit niya, anak eh. At saka si Bunso, may sakit. Kailangan natin ng pera, anak. Nalaglag ang balikat ni Lizelle. Wala na ba tayong ibang malalapitan, Nay? Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang ina. Anak, wala na. Ang sabi ng mga tao, may bago na tayong bahay. May bagong pera, bakit tayo manghihiram? Ramdam ni Lizelle ang hinanakit sa boses ng kanyang ina. At doon niya naisip, ano pang magagawa niya? Wala na siyang ibang mapagkukunan ng pera. Nang bumalik si Hassan, agad niyang napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. You look troubled, sabi ni Hassan. Tumangaw naman si Lizelle. I have made my decision. Tumitig si Hassan sa kanya, tila hinihintay ang sagot niya. Huminga naman ng malalim si Lizelle bago binitawan ng mga salitang yon. I will do it. Dumaan ang ilang linggo bago sila tuluyang nagpatuloy sa kanilang kasunduan. Pero iba na ang pakiramdam ni Lizelle ngayon. Dahil habang tumatagal, may isang bagay na hindi niya matanggap. Nahuhulog na siya kay Hassan. Tuwing magkasama sila, tuwing tinititigan siya ng prinsipe, tuwing magaan ang loob nito sa kanya, unti-unti niyang nararamdaman ng isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Pero alam niya, para kay Hassan, ito ay kasunduan lamang. Wala itong ibig sabihin. At kahit gaano pa kasakit, kailangan niyang tanggapin niyan. Kinabukasan habang nakaupo si Lizelle sa hardin ng mansyon, bigla siyang nalapitan ni Hassan. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan bago nagsalita si Hassan. Lizelle, lumingon siya dito. Are you okay? Tanong ni Hassan. Tumango naman si Lizelle. Pero sa loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Dahil sa oras na to, may nadarama na siyang hindi niya dapat maramdaman. At hindi niya alam kung paano itong pipigilan. Ilang linggo makalipas ang pag-alay ni Lizelle ng sarili kay Hassan, nadiskubre niya na ang balita, siya ay ganap ng buntis. Nang marinig niya ang kumpirmasyon mula sa doktor, para siyang nanaginip. Gumagana pa rin ang isip niya pero tila hindi niya lubos maisip na may batang lumalaki sa loob niya, ang anak ng isang prinsipe. Nang malaman ito ni Hassan, nakita niyang kakaibang ningning sa mga mata nito. Hindi pa niya nakitang ganong kasaya ang prinsipe. Thank you, Lizelle. Bulong ni Hassan habang nakatitig sa kanya. You have given me the greatest gift.
At simula noong araw na yon, nagbago ang lahat. Kung dati si Lizelle ay isa lamang katulong sa mansyon, ngayon ay itinuturing na siyang pinakamahalagang tao roon. Hindi na siya pinapayagang magbuhat ng kahit na ano. Sa bawat hakbang niya, laging may isang alipores ni Hasan na nakabantay sa kanya. Lahat ng gusto niyang kainin, ibinigay agad. "Sir, you do not need to give me treatment. This is special. I am okay and pregnant." "Lizelle, you are carrying my child," sagot ng prinsipe. "I will make sure you are safe and comfortable." At hindi lang iyon, si Hasan mismo ang madalas mag-alaga sa kanya. Minsan tuwing umaga, si Hasan mismo ang naghahatid sa kanya ng mainit na gatas. "Drink this, it's good for you." Siya mismo mag-aabot ng baso. Tiniyak na maiinom ito ni Lizelle. Kapag nakikita niyang pagod si Lizelle, siya mismo ang magpapapahinga sa kanya. "You need to rest." Tatabihan siya nito sa upuan at marahang hihimasin ang kanyang likod. Kapag naglalakad siya sa hardin, sinisigurado ni Hasan na may sapat na lilim at hindi siya mapapagod. At tuwing gabi, madalas siyang tatanungin ni Hasan kung maayos ang bang pakiramdam niya. "Do you need anything? Are you comfortable?" At sa bawat atensyon at pag-aalaga ni Hasan, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Lizelle. Lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pero alam niyang hindi dapat. Gayunpaman, hindi maaaring malaman ng labas ang mundo na buntis si Lizelle. Dahil isang iskandalo iyon para sa isang prinsipe. Ang isang royal ay hindi basta-basta pwedeng gumamit ng surrogate. Pag malaman ito ng publiko, maaaring maging malaking iskandalo ito sa buong kaharian. Kaya naman ang utos ni Hasan, walang ibang makakaalam kundi ang mga piling tao sa mansyon. Ang ibang staff hindi rin pinapayagang makitang buntis si Lizelle. Kaya naman sa tuwing may bisitang dumarating sa palasyo, itinatago si Lizelle sa loob ng kanyang kwarto. Doon lang niya naramdaman ang lungkot. Parang nakakulong siya sa isang mundo kung saan tanging si Hasan at ang mga tauhan nito ang kanyang nakikita. At ang mas masakit, kahit anong gawin ni Hasan upang alagaan siya, alam nang hindi naman niya maaaring maging bahagi ng buhay nito sa labas ng mansyon. Sa loob ng mansyon, may isang matandang Pinay na nagtatrabaho bilang cook, si Aling Nena. Siya lang ang tanging nakakausap ni Lizelle tungkol sa kanyang nararamdaman. "Aling Nena, paano pag nahulog ang loob mo sa isang taong hindi mo naman dapat mahalin?" Napatingin sa kanyang matanda. Tila alam na ang ibig niyang sabihin. "Iha, mahirap yan. Kasi sa sitwasyon mo, hindi mo dapat bigyan ng kahulugan ng lahat. Pero Aling Nena, iba siya. Hindi naman niya to ginagawa sa iba. Parang may ibig sabihin." Napailing ang matanda. "Iha, tandaan mo, prinsipe siya. Ikaw, isang simpleng babae lang. Hindi mo pwedeng asahan na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan." Tumulo ang luha ni Lizelle. Alam naman niyang totoo ang sinabi ni Aling Nena. Alam naman niyang hindi siya maaaring umasa. Pero paano ba niya pipigilan ang kanyang puso? Isang gabi, hindi makatulog si Lizelle dahil sa sakit ng likod niya. Bigla siyang nagulat nung bumukas ang pinto ng kwarto niya. Si Hasan. "I heard you're not feeling well?" Mahina nitong sabi. Umupo ito sa tabi niya. At bago pa siya makapagsalita, marahan itong minasahe ang kanyang likod. Napapikit si Lizelle. "You should have called me if you were feeling uncomfortable." Bulong ni Hasan. "I will always take care of you." At sa mga sandaling yon, gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na hindi lang ito tungkol sa bata. Gusto niyang isipin na may damdamin din si Hasan para sa kanya. Ngunit, totoo nga kaya iyon? O baka naman, isa lang talaga siyang hamak na tagapagdala ng anak para sa prinsipe. At pagkatapos nito, magiging isang alaala na lang siya. Lumipas ang ilang buwan, isang sigaw ng sakit, isang mahabang paghihintay, at isang batang umiiyak. Hudyat ng isang bagong buhay. Matapos ang mahabang pagbubuntis, sa wakas ng anak na si Lizelle. Hindi niya alam kung anong uunahin niyang maramdaman.
Ang labis na sakit ng panganganak? Ang matinding pagod? O ang hindi maipaliwanag na saya nang marinig ang iyak ng kanyang anak? Oo, anak niya. Bagamat hindi niya alam kung dapat ba niyang tawaging anak sa sandaling yon, hindi niya napigilan ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng pribadong ospital na pinili ni Hasan, nagmistulang isang napakahalagang seremonya ang panganganak na Lizelle. Walang media, walang ibang tao. Tanging ang doktor, mga piling nurse at si Hasan lamang ang naroon. Habang pinagmamasdan niya ang bata, hindi pa rin niya lubos maisip na siya ang nagdala nito sa mundo. Hawak na isang nurse ang sanggol at dahan-dahan itong inilapit kay Lizelle. It's a boy. Mahina ngunit may pagmamalaking sabi ni Hasan. Tiningnan ni Lizelle ang maliit na sanggol. Maliit ang kamay, singkit ang mata, at ang kutis ay parang porselana. She is beautiful, bulong ni Lizelle. Sa mga mata niya, ito ay isang himala. Ngunit bago pa niya malang maabot ang bata, naramdaman niyang tinapik siya ni Hasan sa balikat. Lizelle, you need the rest. Nagpikit siya ng mata. Pagod na pagod siya. Sa huling sandali, bago siya mawala ng malay, nakita niya ang imahe ni Hasan. Nakatingin sa sanggol at halatang may halong emosyon sa kanyang mga mata. At pagkatapos nun, madilim na ang lahat. Pagkagising ni Lizelle, nasa pribadong silid na siya sa ospital. Napatingin siya sa kanyang paligid. May mga puting kortina, sariwang bulaklak sa tabi, at isang malaking kama na malambot ang kutsyon. Sa tabi ng kanyang higaan ay nakaupo si Hasan, at sa kanyang tabi, ang kanyang anak. You're awake? Bungad ang prinsipe na may ngiti sa kanyang labi. Napatingin si Lizelle sa eksenang iyon. Hindi niya akalain na makikita si Hasan sa ganoong postura. Isang ama, maingat na pinapalitan ng lampe ng isang maliit na sanggol. He looks like you. Mahina niyang sabi na pangiti si Hasan. He has your nose. Isang saglit silang nagkatitigan. May kung anong damdamin sa mata ni Hasan na hindi mabasa ni Lizelle. Alaga, pagmamalasakit, pero may kung anong tinatago. At noon bumalik sa isip ni Lizelle ang kasunduan nila. Oo, siya ang nagsilang sa batang ito, pero hindi siya ang kikilalaning ina. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong yugto ng buhay niya. Kahit hindi siya opisyal na kinikilala bilang ina, kailangan pa rin si Lizelle sa buhay ng bata. Kailangan ito ng kanyang gatas. Sa loob ng unang mga linggo, si Lizelle ay naging isang aninong nag-aalaga. Tuwing umiiyak ang bata, siya ang tatawagin. Tuwing kailangan nito ng pagpapadede, siya ang lalapit. Ngunit sa harap ng mundo, hindi siya ang nanay. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Lizelle ang pagbabago kay Hasan. Hindi lang ito basang prinsipe na gustong magkaroon ng anak. Isa itong ama na buong pusong inaalagaan ng kanyang anak. Siya mismo nagbabantay tuwing may sakit ang sanggol. Siya mismo bumibili ng mga laruan at damit. Siya mismo ang humahaplos sa noon ng bata tuwing ito ay umiiyak. Isang gabi habang umiiyak ang sanggol, si Hasan mismo ang nagpakalma rito. Shh! Little one, I am here. Tahimik na pinagmamasdan nito ni Lizelle mula sa pintuan. Sa sandaling iyon, naisip niya, hindi lang siya bastang binayaran upang manganak. Sa pagkakataong ito, para bang may totoong pamilya siyang nabuo. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Lizelle. Sa bawat araw na kasama niya si Hasan, hindi niya maiwasang umasa. Umaasa siyang baka lang, may puwang siya sa puso ng prinsipe. Pero sa tuwing maaalala niya ang sinabi ni Hasan noon, na ito ay isang kasunduan lamang, mas lalo siyang pinapaalalahanang huwag masaktan. At ang mas masakit sa harap ng iba, hindi siya maaaring umangkin sa bata. Isang araw may dumating na bisita sa mansyon. Isang maharlikang pamilya mula sa ibang bansa. Isa itong royal family na may dalang magandang balita. May nais silang ipakasal kay Hasan. Sa sandaling marinig ni Lizelle ang usapan, parang sumikip ang kanyang dibdib.
Mula sa likod ng kortina, pinanood niya si Hasan habang kausap ang maharlikang pamilya. Pinagkakasundong ipakasal siya sa isang prinsesa. At habang pinapanood niya ang prinsipe na tila walang pagtutol, naramdaman niyang parang may bumabagsak na malaking bato sa kanyang puso. Lizelle, napalingon siya. Si Aling Nena, ang matandang tinay sa mansyon. Riha, bakit ka nandito? Hindi siya nakapagsalita. Tumingin si Aling Nena sa direksyon ni Hasan, tsaka tumingin muli kay Lizelle. Huwag ka nang umasa, anak. At noon, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Lizelle dahil sa wakas, kailangan niya nang harapin ang katotohanan. Ngunit isang desisyon ang ginawa ni Hasan. Isang desisyon na hindi alam ni Lizelle. Tinanggihan niya ang kasal. Sa mundo ng maharlika, ang ganitong klaseng pagtanggay hindi basta-basta. Isang kahihiyan para sa kabilang pamilya. Isang kontrobersya para sa kaharian. Pero para kay Hasan, wala siyang pakialam. Dahil sa puso niya, hindi niya kayang tanggapin ang ideyang mapipilitan siyang pakasalan ng isang babaeng hindi naman niya mahal. At bagaman hindi pa naman niya kayang aminin, may isang babae na unti-unti nang pumupuno sa kanyang puso. Mula nang isilang ang sanggol, nagbago na ang buhay ni Hasan. Hindi na lang siya isang prinsipe na nakatuon sa kanyang titulo. Ngayon, isa na siyang ama. At higit pa roon, nag-umpisa siyang magtanong sa sarili kung ano nga ba talagang nararamdaman niya para kay Lizelle. Napansin niya ang maliit na bagay. Ang paraan ng pag-aalaga ni Lizelle sa kanyang anak. Ang pagod na hindi alintana basta para sa sanggol. Ang simpleng ngiti ni Lizelle tuwing pinagmamasa ng bata. At higit sa lahat, ang paraan ng pagtibok ng puso niya tuwing magkasama sila. Hindi niya ito pinahahalata. Hindi niya rin alam kung paanong haharapin ang nararamdaman niya. Dahil alam niyang sa mundo nila, hindi maaaring umibig ang isang prinsipe sa isang hamak na ordinaryong babae. Si Lizelle naman patuloy pa rin pinipilit ang sarili na huwag bigyan ng kahulugan ng mga bagay. Alam niyang masyadong mahirap umasa at mas lalo siyang natatakot sa ideya na baka isang araw mawala na lang siya sa buhay ni Hasan at ng kanyang anak. Kaya pinilit niyang kinakalaban ng sariling puso. Tuwing nagiging maalaga si Hasan, pinipilit niyang sinasabi sa sarili na para lang iyon sa bata. Tuwing may ginagawa itong sweet, pinapaalalahanan niya ang sarili na walang ibang kahulugan iyon. At tuwing nagkakatinginan sila ng prinsipe, agad niyang iniiwas ang kanyang paningin. Pero hindi niya maitatanggi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang nahuhulog. Nagpatuloy ang kanilang mga lihim na damdamin sa tahimik na paraan. Sa tuwing nag-aabot si Hasan ng tasa ng tsaa kay Lizelle, kahit hindi niya naman kailangan gawin yon. Sa bawat pagkakataong mahuhuli ni Hasan ang sarili niya nakatitig kay Lizelle. Sa tuwing mahuhulog ang isang bagay at sabay silang yuyuko upang kunin ito. Nagkakalapit ang kanilang mga muka at pareho silang titigil sa paghinga. Ngunit walang umaamin. Dahil pareho silang takot sa katotohanan. Habang si Hasan at Lizelle ay hindi pa rin makaamin sa isa't isa. Isang malaking iskandalo ang bumalot sa kaharian. Dahil sa pagtanggi ni Hasan sa alok na kasal, pinag-usapan siya sa maharlikang lipunan. How can a prince reject a royal engagement? This is an insult to the family. Dahil sa galit, nagpadala ng sulat ang kabilang pamilya sa hari, ang ama ni Hasan. At ito ang problema. Balak ng hari na alamin kung bakit tumanggi ang anak niya. At kapag nalaman niyang may kinalaman si Lizelle, anong mangyayari? Isang gabi habang nagpapahinga si Lizelle sa hardin ng mansyon, dumating si Hasan. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Walang nagsalita. Nagpalingalinga si Lizelle. Gabi na. Tahimik ang paligid at silang dalawa lang ang naroon. Biglang nagsalita si Hasan. Lizelle, napatingin siya kay Hasan. Sa gabing yon, kung anong kakaiba sa titig ng prinsipe, parang may gustong sabihin, parang may gustong aminin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, dahan-dahan ang lumapit ang mukha ni Hasan sa kanya. At bago pa siya makaiwas, hinalikan na siya ng prinsipe. Hindi na maintindihan ni Lizelle ang nararamdaman niya.
Alam niyang hindi dapat. Alam niyang hindi pwede. Alam niyang hindi siya ang babaeng itinadhana para sa isang prinsipe. Pero mula nang mangyari ang gabing yon, mula nang lumapat muli ang labi ni Hasan sa kanya, hindi niya na magawang baliwalain ang nararamdaman niya. Gusto niyang kalimutan. Gusto niyang isipin na isang pagkakamali lamang iyon. Isang bagay na hindi dapat nangyari. Pero paano kung hindi ito pagkakamali? Paano kung ang nararamdaman niya ay totoo? At higit sa lahat, paano kung pareho sila ng nararamdaman ni Hasan? Mula ng gabing yon, may nagbago na sa kanilang dalawa. Hindi man nila ito sabihin ng harapan, hindi man nila ito aminin ng direkta, pero ramdam nila. Kapag dumadaan si Hasan malapit kay Lizelle, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Kapag nagkakasalubong ang kanilang paningin, pareho nilang iniiwasan ang isa't isa. Pero hindi nila mapigilang lingunin muli ang isa't isa. Kapag magkalapit sila, pakiramdam ni Lizelle parang hindi na siya makahinga ng maayos. Ganon din si Hasan. Kung noon kayang-kaya niyang kontrolin ang sarili niya, ngayon hindi niya na kayang pigilan ang kanyang nadarama. Tuwing nakikita niya si Lizelle, may kung anong dumadagan sa dibdib niya. Tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya hindi siya prinsipe. Isa lang siyang lalaking umiibig. Dahil alam niyang hindi dapat, pilit niyang iniiwasan si Hasan. Kapag dumadaan si Hasan sa kusina kung saan siya naroon, mabilis siyang lumalabas. Kapag naglalakad siya sa hardin at bigla niyang makikitang papalapit ang prinsipe, agad siyang tumatalikod at naglalakad palayo. Kapag nagsasalita si Hasan, pilit niyang hindi nakikipagtagpo ng tingin. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maitatangging mas lalo lang siyang nahuhulog. At kahit anong pilit niyang iwasan si Hasan, palagi silang nagkakasalubong. Parang tadhana nang gumagawa ng paraan para paglapitin sila. Dahil hindi niya na kaya ang nararamdaman niya ay nagdesisyon si Hasan. Aaminin niya na. Hindi niya na kayang itago pa. Kaya isang gabi, pinatawag niya si Lizelle sa kanyang study. Tahimik si Lizelle nang pumasok sa loob. Halatang kinakabahan siya. Pero hindi niya alam, mas kinakabahan si Hasan. Dahan-dahang lumapit si Hasan. Tinitigan niya si Lizelle at sinusubukang alamin kung ano ang iniisip nito. Lizelle, bulong ni Hasan. Hindi naman nagsalita si Lizelle. Inintay lang niya ang sasabihin ng prinsipe. Nagpatuloy si Hasan at mas seryoso na ngayon. I want to tell you something. Muli siyang tumitig kay Lizelle at sa pagkakataong to, hindi na siya nakatiis. Hinawakan niya ang kamay ni Lizelle. Nagulat naman si Lizelle nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Hasan. Pakiramdam niya ay bigla siyang nanghina. At bago pa siya makapagsalita, muli siyang naguluhan ng magsalita ang prinsipe. Lizelle, I can't hide this anymore. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lizelle. Hahalikan na sana siya ulit ni Hasan. Pero bago pa iyon mangyari, biglang bumukas ang pinto. Isang bantay ang pumasok, humahangos. Your Highness, the King requests your presence. Naputo lang sandali. Agad na lumayo si Hasan kay Lizelle at si Lizelle naman bumalik sa realidad. Muntik na siyang mahulog pero buti na lang napigilan. Dahil hindi nga dapat, hindi na siya nagsalita. Tumango lamang siya at mabilis na lumabas ang kwarto. Habang si Hasan ay naiwan, naguguluhan at hindi alam kung paanong haharapin ang kanyang ama. Isang bagong problema ang naghihintay kay Hasan. Dahil ang kanyang ama, ang hari, ay may natuklasan na. Sa bawat akbang ni Hasan patungo sa palasyo ng kanyang ama, pakiramdam niya ay may mabigat na nakapatong sa kanyang dibdib. Alam niya hindi siya pinatawag ng walang dahilan. Pakiramdam niya natuklasan na ng hari ang isang bagay na hindi dapat malaman. Nang makarating siya sa malawak at marangyang bulwagan ng palasyo, nandoon ang hari. Nakaupo sa kanyang trono. At matalim ang titig na ibinato sa kanya. Tahimik ang paligid pero ramdam ni Hasan ang tensyon sa ere. Sa tabi ng hari ay nakatayo ang isang matandang tagapayo ng pamilya, si Sheikh Abdul, ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng kaniyang angkan. Kilala ito sa pagiging tradisyonal at mahigpit sa batas ng kanilang lahi. Hasan, malamig na wika ng hari.
Do you know why I called you? Hindi sumagot agad si Hasan. Huminga siya ng malalim bago nagbigay galang. Yumuko at sinabing, "What do you want to talk about, Father?" Nagkatinginan ng hari at si Sheikh Abdul. Ang ekspresyon sa kanilang muka ay isang bagay na hindi nagustuhan ni Hasan. Isang seryosong pasya na mukhang hindi na mababali. "Hasan," panimula ng hari. "I heard about the decision you've made." Napakunot noo si Hasan. "What decision have you heard, Father?" Huminga ng malalim ang hari bago nagsalita. "About a woman?" Napasinghap si Hasan at alam na nga ng kanyang ama. "Father, stop with the stupidity and nonsense, Hasan." Malamig na putol ang hari. "I know there are other reasons why you rejected the marriage contract with the princess we chose. And I cannot accept that it was because of a woman who is not our kind." Dito na nagpanting ang tenga ni Hasan. Alam niyang sa kultura nila, hindi madaling tanggapin ng isang tulad ni Lizelle, pero hindi niya matanggap na husgahan ito agad ng kanyang ama. "Her name is Lizelle," matapang niyang sagot. "And she's not just any woman." Mas lalong sumeryoso ang mukha ng hari. "Hasan, you are a prince. Our tradition cannot be nullified just because of a servant." "She is not just a servant to me," madiing sagot ni Hasan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Sheikh Abdul ang unang bumasag sa katahimikan. "Hasan, we understand that you may have special feelings for that woman. But she is not for you. She has no royal blood. She has no position in the society. And most of all, she is not accepted by our laws." Napapikit si Hasan. Alam niyang ito ang magiging argumento ng kanyang ama at mga tagapayo. Pero hindi niya inakalang ganito kabigat ang magiging usapan. Muli nagsalita ang hari. "I will allow the child to stay in the palace, but not the woman. The moment she finishes nursing the baby, she will be sent away. And there is nothing you can do to stop it." "I will not allow that," mariing sagot ni Hasan. Nagulat ang hari. Ngayon lang sumagot ng ganitong katapang si Hasan. "Hasan, I won't allow Lizelle to just be thrown away after she carried my child in her womb. She is the mother of my child." Napuno ng galit ang mata ng hari. Tumayo ito mula sa kanyang trono. "Hasan, you have no right to disobey your king's order." Ngunit hindi natinag si Hasan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natakot sa kanyang ama. "You are the king. This is your kingdom." Matigas niyang sagot. "But I am the father of that child. And I have the right to decide who should stay in my child's life." Nagkatinginan ng hari at si Sheikh Abdul. "Hasan," muling salita ng hari. Pero ngayon ay mas mahina ang boses. "I love you as a son. You will be the heir of the throne one day. I don't want you to be lost from this family just because of a woman." Nagtagpo ang mga mata ng mag-ama. "If you choose to stay with that woman, you will lose me and the kingdom." Nanlamig si Hasan. Alam niyang mabigat ang binitawang salita ng kanyang ama. Kung hindi siya susunod, maaaring itakwil siya ng tuluyan bilang prinsipe. Mawawala ang lahat sa kanya. Hindi alam ni Lizelle ang nangyayari sa palasyo. Nasa kanyang silid siya, nakatingin sa natutulog na sanggol sa kanyang tabi. Hawak niya ang maliit na kamay nito at ramdam niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya inakalang mararamdaman. Mahal niya ang batang ito. Kahit pa alam niyang hindi siya kilalaning ina nito sa mata ng mundo, alam niya sa sarili niyang siya ang nagluwal sa sanggol na ito. At higit sa lahat, mahal na rin niya si Hasan. Napapikit siya ng mahigpit. Alam niyang mali ito. Alam niyang masyado siyang umaasa sa isang bagay na imposible. Pero alam niyang hindi ito maaaring mangyari.
Napatigil siya sa pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Hassan, halatang pagod at tensyonado. May lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit ang unang ginawa nito ay lapitan ng sanggol at dahan-dahang hawakan ng maliit nitong kamay. Prince Hassan? Mahina niyang tawag. Napatingin sa kanyang prinsipe. You're going to the palace right now? You went there, sir? Tanong ni Lizelle. Ramdamang kaba sa dibdib. Hindi naman sumagot si Hassan. Tumayo ito at lumapit sa kanya. At saka mahina ngunit matigas na nagsalita. We need to talk about something, Lizelle. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lizelle. Alam niyang may hindi magandang balita. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hassan bago nagpatuloy. The king knows about you, Ania. He also knows about our child, our beloved. Parang nanlamig ang buong katawan ni Lizelle. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. What did the king say? Tanong niya kahit natatakot siyang marinig ang sagot. He cannot accept you, Lizelle. Mahinang sagot ni Hassan. And he gave me a condition. I must follow. Napalunok si Lizelle. Ramdam ang paninikip ng kanyang lalamunan. What is the condition? Huminga ng malalim si Hassan bago muli nagsalita. He will allow our son to stay in the palace. But you must leave. And if I don't send you away, I will lose my rights as a prince. Parang gumuho ang mundo ni Lizelle. Pakiramdam niya, bigla siyang nawala sa sariling katawan. Hindi niya alam kung paano siya makakasagot. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang narinig niya. Hassan, nanginginig ang kanyang boses. What do you want to say? Does this mean I have to go far away? Hindi naman sumagot agad si Hassan. Imbes na tumugon, nilapitan niya si Lizelle at hinawakan ng kanyang mga kamay. I don't want to lose you, Lizelle. Mahinang sabi niya. But I also don't want to lose our child. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Punong-puno ng sakit at hinanakit ang mga iyon. Hindi napigilan ni Lizelle ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Ganito na lang ba talagang mangyayari? Bulong niya. Wala na ba akong ibang pagpipilian? Nagbaba ng tingin si Hassan. Alam niya na wala na ngang ibang paraan. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Lizelle ang sinabi ni Hassan. Sa bawat sandaling kasama niya ang kanyang anak, parang unti-unting bumibigat ang kanyang puso sa ideyang balang araw ay kakailanganin niyang lumayo. Mahal niya ang kanyang anak. Mahal niya si Hassan. Pero alam niyang hindi siya nabibilang sa mundo nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw sa kanya na hindi siya maaaring manatili dito. Hanggang sa dumating ang araw na kinausap niya si Hassan. Nagkaharap sila sa pribadong hardin ng mansyon. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang tunog ng tubig mula sa fountain. Alam na ni Hassan ang desisyong gagawin ni Lizelle bago pa ito magsalita. Ramdam niya ito sa paraan ng pagtitig ni Lizelle sa kanya. I will leave now, sir. Mahina ngunit matatag na sabi ni Lizelle. Hindi agad nakapagsalita ang prinsipe. You do not have to do this. No, sir. Putol ni Lizelle sabay ilim. We know this is not right. Huminga ng malalim si Hassan. I like to stay. Bulong ni Lizelle. But I cannot be the reason you lose your family. And I cannot see my son growing up without me in his life. But it should be. Lalong sumikip ang dibdib ni Hassan sa narinig. Masakit, pero alam niyang totoo ang sinabi ni Lizelle. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Where are you going? I do not know, sagot ni Lizelle. But anywhere, everywhere I will always remember our son. I will pray for him, and I will pray for you also. Nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Napansin ni Lizelle ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Hassan.
na parang may gusto itong sabihin pero hindi kayang bitawan. Lizelle, bulong ni Hassan. If it weren't for all the laws that were stopping me, I would have married you long time ago. Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. Kung ibang pagkakataon lang sana, ibang mundo, ibang sitwasyon, baka pwede silang dalawa. Pero alam nilang huli na ang lahat. Sa huli, isang mahigpit na yakap ang tanging naibigay ni Hassan at doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa nilang pinipigilan. Sa mga sumunod na araw, isang pribadong sasakyan ang naghihintay sa likod ng mansyon. Tanging ang matandang kasambahay na matagal nang nakikinig sa mga kwento ni Lizelle ang naghatid sa kanya. Bago siya tuluyang sumakay, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa malawak na mansyon. Dito niya naranasan ang pinakamalaking sakit at pinakamalalim na pagmamahal sa kanyang buhay. Bago siya lumingon palayo, nagbulong siya sa hangin. Paalam, Hassan. Paalam, anak ko. At sa huling pagkakataon, tuluyan ang lumayo si Lizelle sa buhay ng prinsipe na minahal niya ng higit sa kanyang inaakala. Bumaba si Lizelle mula sa bus habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang lumang bag. Nang humakbang siya pababa, agad niyang naramdaman ang mainit na simoy ng hangin sa kanilang probinsya. Matagal niya nang hindi naaamoy ang sariwang hangin ng bukid. Hindi naririnig ang tawanan ng mga kapitbahay o nakikita ang mga batang naglalaro sa kalsada. Pero sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay ibang tao na siya ngayon. Nang makita siya ng kanyang pamilya, mabilis siyang sinalubong ng kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit. Anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Salamat anak, hindi mo alam kung gaano ako kami natulungan. Sambit ng kanyang ama habang hawak ang kanyang kamay. Kitang-kita niya ang malaking pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya. May maayos na buhay na sila. May sariling negosyo na ipinundar gamit ang perang ipinadala niya at hindi na sila nag-aalala kung saan kukuha ng panggastos. Dapat ay matuwa siya. Dapat ay makaramdam siya ng ginhawa. Pero sa kaloob-looban niya, may isang malaking puwang sa kanyang puso. Isang puwang na walang kahit anong yaman na makakatakip. Sa bawat ngiti ng kanyang pamilya, sa bawat pasasalamat nila, gusto niyang isigaw ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi nila alam kung ano ang pinagdadaanan niya para maibigay ang lahat ng ito. Hindi nila alam kung ano ang isinakripisyo niya. Samantala, sa malayong kaharian, isang batang sanggol ang umiiyak sa loob ng isang marangyang silid. Si Hassan ay nakatayo sa tabi ng crib. Halatang walang ideya kung paano niyang patatahanin ang kanyang anak. Shh, son, please don't cry. Mahina niyang bulong. Pero lalo pang lumakas ang iyak nito. Dumating ang ilang yaya upang tumulong, ngunit ang kargahin nila ang sanggol, mas lalo lang lumakas ang pag-iyak nito. Napalunok si Hassan. Sir, maybe he's looking for his mother. Maingat na sabi ng isa sa mga yaya. Parang isang suntok sa dibdib ang narinig ni Hassan. Oo nga, hinahanap ng anak niya ang ina nito. At hinahanap din ni Hassan si Lizelle. Simula nung umalis si Lizelle, hindi niya na alam kung paano ang haharapin ng buhay. Akala niya madali lang. Akala niya sapat na ang kayamanan niya upang palakihin ang kanyang anak ng mag-isa. Pero hindi niya inaasahan ang lungkot na dulot ng pagkawala ni Lizelle. Noong una, pinilit niyang ikumbinsi ang sarili na kaya niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Hindi niya kayang mabuhay nang wala si Lizelle. Habang patuloy na naguguluhan si Hassan, isang tawag mula sa kanyang ama ang dumating. Son, your game is over. Malamig ang boses ng hari. It's time for you to do what is right. Napasinghap si Hassan. What do you mean, Father? A child cannot grow up without a mother. Matigas na sagot ng hari. You are the prince. You must marry the woman you are given to marry. The next heir cannot be without a mother. Nanlumo si Hassan. I cannot do that, Father. Sagot niya. Halatang bumibigat ang dibdib. You need to.
You don't want to be a disgrace to the kingdom, do you? What do you think others will say? That you have a child without a mother? That woman left you? Nagpanting ang tenga ni Hasan. Iniwan? Hindi siya iniwan ni Lizelle. Siya mismo ang hindi lumaban para dito. At ngayon, alam niyang nagkamali siya. Sa kabilang panig ng mundo sa probinsya ng Pilipinas, si Lizelle naman ay patuloy na sinusubukang bumalik sa normal niyang buhay. Iginugol niya ang kanyang oras sa pagtulong sa negosyo ng pamilya, nakikipag-bonding sa kanyang mga kapatid, at tinutulungan ng kanyang mga magulang sa bahay. Ngunit sa gabi kapag siya ay nag-iisa na, hindi niya maiwasang mapaluha. Naaalala niya si Hasan. Naaalala niya ang kanyang anak. At sa bawat pagdaan ng araw, mas lalong lumalalim ang pangungulila niya. Minsan, nagigising siya sa madaling araw, pawisan at hinihingal. Panaginip lamang, pero parang tunay. Sa panaginip niya, naroon siya sa mansyon. Buhat ang kanyang anak habang nakatingin si Hasan sa kanya na may lungkot sa mga mata. Lizelle, please come back. Napapapikit siya. Pilit na ipinagtatabuyan ng damdamin. Pero paano ba niya ipagkakaila? Mahal niya pa rin si Hasan. Mahal niya pa rin ang kanyang anak. Sa kaharian, si Hasan ay hindi na mapakali. Kinausap niya ang kanyang ama. Father, I cannot marry the princess you chose for me. Diretsong sabi niya. Nanlaki naman ang mga mata ng hari. What did you say? I do not want to marry anyone because I already love someone else. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Hasan. Hindi na siya natatakot. At sa puntong yon, alam niyang may isang bagay lang siyang kailangang gawin. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga, abala si Lizelle sa pagtulong sa tindahan ng kanilang pamilya nang may dumating na isang itim na luxury car sa harapan ng bahay nila. Napatigil ang lahat. Napatingin si Lizelle sa lumabas mula sa sasakyan at nanlaki ang kanyang mga mata. Ah, Hasan? Halos hindi siya makahinga nang makita ang prinsipe sa harapan niya. Napatingin ang kanyang pamilya sa kanya. Halatang nagtataka kung sino ang matangkad. Gwapong dayuhan na ngayon ay nakatingin ng diretso sa kanya. Naglakad si Hasan palapit kay Lizelle. Hindi niya inalintana ang mga matang nakatitig sa kanya. Pagharap niya kay Lizelle, nag-aalab ang kanyang mga mata. Lizelle, bulong niya. Please come back to us. Halos mabingi si Lizelle sa narinig niya. Hasan, what are you doing here, sir? Ah, you're cute, Lizelle. Mahinang tawa ni Hasan. Ngunit puno ng emosyon ang kanyang boses. You know I will not let you go. Napakagadlabi si Lizelle. Ramdam ang panginginig ng kanyang buong katawan. But no, sir, we cannot be together. Bulong niya. I do not have royal blood. I do not belong to your life. That doesn't matter anymore. Sagot ni Hasan. The important thing is, I cannot afford to lose you in my life. Napaluha si Lizelle. Hasan? At sa harap ng lahat, niyakap siya ni Hasan ang mahigpit. I do not know how to convince you. Mahina ngunit matatag na sabi ni Hasan. But I'm sure of one thing. I am not complete without you. Napasandal si Lizelle sa dibdib ni Hasan. Pinakinggan ng mabilis itong tibok ng puso. At sa sandaling yon, alam niyang wala nang saysay ang lahat ng dahilan niya para lumayo. Sa mga sumunod na buwan, isang malaking balita ang yumanig sa kaharian. Ang prinsipe ay pinili ang isang ordinaryong babae kaysa sa isang dugong bughaw. Maraming tumutol, maraming nagtaas ang kilay. Pero hindi na iyon mahalaga. Dahil sa wakas, pinili ni Hasan na ipaglaban ang babaeng tunay niyang minamahal. At sa huling pagkakataon, nang muli nilang mahawakan ang kanilang anak, sabay silang napangiti. Dahil ngayon, hindi na sila kailangang maghiwalay. Sa gitna ng ingranding palasyo ng kaharian, nakatayo si Lizelle sa isang malawak na bulwagan. Nakadamit ng simple pero may dignidad. Hindi pa rin siya makapaniwala na bumalik siya dito, sa lugar kung saan niya iniwan ang isang peraso ng kanyang puso.
Ngunit ngayon, hindi na siya isang simpleng tagapaglingkod. Hindi na siya isang babaeng lamang na tinanggap ang isang kasunduan para sa kanyang pamilya. Ngayon, siya na ang babaeng minamahal ng prinsipe. Ang kapaligiran sa palasyo ay puno ng tensyon. Alam niyang marami sa mga opisyal, pati na rin ang mga maharlika ang hindi sang-ayon sa kanyang pagbabalik. Nakaabang sa kanya ang hari at reyna, parehong may matitigas na ekspresyon. Sa likuran nila nakaupo si Hasan, ang kanyang anak na nasa kandungan nito. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman habang nakatitig sa kanila, sa lalaking nagbago ng kanyang buhay, sa anak nilang hindi niya kailanman iniwan sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Hasan at tinawakan ang kanyang kamay. Isang bagay na hindi pangkaraniwang ginagawa ng isang prinsipe sa harapan ng kanyang pamilya. "I won't let you go anymore," bulong nito sa kanya. Napalunok si Lizelle. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pero para kay Hasan, para sa anak nila, handa siyang lumaban. Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang mga pagpupulong at mga pagtutol mula sa mga maharlikang konseho. "She is not one of us," sigaw ng isang duke sa pagpupulong ng hari. "A lowly servant who only had a role in our family because she was the one who gave birth to an heir." Nang marinig iyon, nagpanting ang tenga ni Hasan. Tumayo siya mula sa kanyang trono at tumitig ng matalim na nagsalita. "She is the mother of my child," malamig niyang sabi, puno ng otoridad. "And if you think she is unworthy, let me remind you, I am the prince, and I am the one to decide who is worthy to be my wife." Nagkaroon ng katahimikan. Si Lizelle naman, bagaman kinakabahan, ay tumayo ng tuwid. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Alam niyang sinusubok siya ng kaharian at hindi siya maaaring sumuko. Nagpatuloy na nga ang pagpupulong. At kahit marami pa rin ang hindi sang-ayon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. May ilang maharlika na humahanga sa kanyang determinasyon, sa kanyang pagiging matatag, sa kabila ng lahat ng panlalait at pangmamaliit. At ang pinakamahalaga, nasa tabi niya si Hasan. Habang patuloy na nilalabanan ni Hasan ang mundo para sa kanya, hindi rin niya ipinagkait kay Lizelle ang pagmamahal at pangangalaga. Lagi siyang nandyan sa tabi niya, sinisiguradong komportable siya sa palasyo. Tuwing gabi, hindi natutulog si Hasan nang hindi tinitingnan kung maayos ba ang lagay niya. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa pribadong hardin ng palasyo, huminto si Hasan at tinarap siya. "Lizelle, I want to tell you something." Nag-angat siya ng tingin, kinakabahan sa lalim ng boses ng prinsipe. "What?" Hinawakan ni Hasan ang kanyang kamay at pinisil ito ng banayad. "Sorry," bulong nito. "I'm sorry for all the pain I've caused you. I should have fought for you long time ago." Hindi alam kung ano ang isasagot. Matagal siyang tahimik, hanggang sa tuluyang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. "Hasan, it's okay, you know?" Napalunok siya. "You are always in my heart." Isang malambing na ngiti ang gumuhit sa labi ni Hasan. "Thank you," bulong niya. "But I also want to ask, are you willing to stay by my side? Not as a servant, not as a woman who was forced into my life, but as my wife?" Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. Hindi siya makapagsalita. "I don't want you to stay here just because of our son," patuloy ni Hasan. "I want you to stay because I love you." Dahan-dahan siyang lumapit. Inilagay ang isang kamay sa pisngi ni Lizelle at hinaplos ito ng banayad. "I love you, Lizelle," ulit niya, punong-puno ng damdamin. Ang pusong matagal nang natatakot at nag-aalinlangan ay tuluyan na ngang bumigay. Hinayaan ni Lizelle ang kanyang sarili na umiyak sa yakap ni Hasan. Dahil sa unang pagkakataon, wala nang hadlang sa pagitan nila. Ilang buwan ang lumipas, isang napakalaking balita ang kumalat sa buong mundo. Ang prinsipe na isang makapangyarihang kaharian ay magpapakasal sa isang ordinaryong babae mula sa Pilipinas.
Sa araw ng kasal, punong-puno ng tao ang ingrandeng simbahan. Mga maharlika, politiko, at mga mamamayan ng kaharian na nagtipon upang saksihan ay hindi pangkaraniwang pag-iisang dibdib. Sa loob ng simbahan, naghihintay si Hasan sa altar, nakasuot ng puting embroidered royal suit at halatang hindi mapakali. Pero hindi rin maikakailang matinding kasabikan sa kanyang mga mata. At nang bumukas ang pinto ng simbahan, lumabas si Lizelle, nakasuot ng isang eleganteng puting gown, may mahaba at marangyang belo. Napakaganda niya, napalunok si Hasan. Hindi siya makapaniwala na ito na ang araw na matagal niyang inaasam. Habang naglalakad si Lizelle palapit sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling yon, walang kaharian, walang titulo at walang anumang hadlang. Ang tanging mahalaga ay sila. Nang dumating si Lizelle sa harapan ng altar, kinuha ni Hasan ang kanyang kamay. Pinisil ito ng mahigpit at ibinulong ang isang bagay bago magsimula ang seremonya. No more contracts, no more agreements. Now, this is the beginning of our real life. Napaluhod ang puso ni Lizelle sa sinabi niya. At sa harap ng buong mundo, sa harap ng Allah at ng kaharian, tuluyan nilang tinanggap ang isa't isa. Hindi bilang prinsipe at tagapaglingkod, kundi bilang dalawang pusong tinadhana para sa isa't isa. Sa gabing yon, habang magkasama nilang pinapanood ang kanilang anak na mahimbing na natutulog sa crib, hindi maiwasan ni Lizelle ang mapangiti. Mula sa pagiging isang mahirap na dalaga na nagpunta sa ibang bansa upang makahanap ng trabaho, hanggang sa pagiging isang ina at asawa ng isang prinsipe, hindi niya inasahan ang takbo ng kanyang buhay. Lumapit si Hasan sa kanya. Niyakap siya mula sa likod at tinalikan siya sa tuktok ng ulo. Lizelle, bulong niya. Are you ready for the new phase of our lives? Napangiti si Lizelle. I am with you, Hasan. I will be ready. Always. Sa sandaling yon, walang kayamanan, walang trono, at walang titulo ang masihigit sa natagpuan nilang dalawa. Ang tunay at wagas na pagmamahal. Matagal nang kasal si Hasan at Lizelle at masaya silang namumuhay bilang pamilya. Bumalik lamang si Hasan sa palasyo upang kausapin ang hari. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, dala niya ang isang mahalagang balita. Hindi na siya aalis. Mananatili na siya sa piling ng mag-ina. Lumipas ang ilang taon, nagpasya si Lizelle na manirahan sa isang tahimik na probinsya sa Pilipinas. Sa ilalim ng bughaw na langit at sa gitna ng malalawak na palayan, nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan. Ang dampe ng hanging amihan ay banayad sa kanyang balat. At ang huni ng mga ibon ay parang himig na humahaplos sa kanyang puso. Dati, pangarap lang niya ito. Isang simpleng buhay na malaya sa takot at sakit. Isang tahanang hindi niya kailangang iwanan. At ngayon, narito na siya. Ngunit kahit anong gawin niya, may isang bahagi pa rin sa kanyang puso ang hindi mapunan. Sa tabi niya, mahigpit siyang hinahawakan ng kanyang anak, ang bunga ng isang kasunduan. Ngunit higit pa sa lahat, ang pinakamahalagang regalong natanggap niya. Matalino at maliksi ang bata. May mapupungay na mata na nakuha mula sa kanyang ama. At sa tuwing tinitingnan niya ito, nakikita niya si Hasan, ang lalaking minsan niyang iniwan. Ngunit nagawa siyang ipaglaban. Nanay, look! Baba's coming! Sigaw ng bata sabay turo sa paparating na itim na sasakyan. Napakislot sa Lizelle. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang ipatawag siyang muli sa kaharian. At ngayon, bumalik si Hasan. Dahan-dahang bumaba ang lalaki mula sa mamahaling sasakyan. Suot pa rin niya ang formal na kasuotan ng isang prinsipe. Ngunit sa kanyang mukha, ay may isang bagay na bihira niyang ipakita. Isang ngiti, puno ng pananabik at damdamin. Napansin ni Lizelle ang bahagyang pagbabago sa anyo ni Hasan. Wala nang mahigpit at malamig na ekspresyon. Sa halip, naroon ang isang mas banayad na anyo. Hindi na lamang isang prinsipe, kundi isang ama na bumalik para sa kanyang anak. At para sa isang bagay pang mas mahalaga, mabilis na tumakbo ang kanilang anak patungo kay Hasan at agad niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap.
Baba, I miss you! Hinigpitan ni Hasan ang yakap. Tila ayaw nang bumitiw. I miss you more, Habibi. Bulong niya. Puno ng emosyon ang kanyang tinig. Habang pinagmamasdan ni Lizelle ang kanilang anak sa mga bisig ng ama nito, may kung anong kirot siyang naramdaman. Ito, matagal niya nang pinangarap. Ang magkaroon ng kumpletong pamilya ang anak niya. Ngunit kasabay nito, may takot siyang nararamdaman. Bakit bumalik agad si Hasan? Anong balita ang dala nito? Napatingin siya kay Hasan nang lumapit ito sa kanya. Para siyang natuka ng ahas sa paraan ng pagtitig nito. Tapat, taimtim, at puno ng damdaming hindi niya mawari. I am home, bulong ni Hasan. Napapitlag naman si Lizelle. Hindi niya alam kung paano iyon sasagutin. Home? Anong ibig niyang sabihin? Nagpatuloy si Hasan. Mas malalim ang tinig. I should have come sooner. I should have fought harder. I should have let go of my title. Kita sa kanyang mga mata ang pagsisisi. But I was coward. I thought that title gave meaning to my life. But it was all you. Naguguluhan si Lizelle. You have title, Hasan. We are married. You can go to the kingdom anytime you want. We are okay here. Yes, that was the agreement. Sagot ni Hasan. Hindi niya inalis ang titig sa kanya. But I cannot bear being away from you and our child for a long time. Parang huminto ang mundo ni Lizelle sa kanyang sinabi. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala. What? Humarap si Hasan ng buo sa kanya. Itinaas ang kamay upang haplusin ang kanyang pisngi. Lizelle, I love you. I have loved you for a long time. And I have been a fool for keeping my title. Napapikit si Lizelle. Pilit hinahadangan ng sariling umasa. Hasan, you're a prince. And I'm just... You are not just anything. Putol ni Hasan. You are the mother of my child. You are the woman who changed my life. You are the only person who has ever made me feel like more than just a prince. And if you will let me, I want to spend the rest of my life proving to you that you are my equal. Hindi alam ni Lizelle kung iiyak ba siya o tatawa. Sa tagal ng panahon, sa lahat ng sakit at sakripisyong pinagdaanan niya, ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon mula kay Hasan. Ngayon lang siya naniwala na mukhang handa na talagang isakripisyo ni Hasan ang lahat. I am no longer Prince Hasan. I am just Hasan, your husband and the father of our child. Naramdaman niya ang banayad na paghila ng anak nila sa kanyang kamay. Nanay, Baba is staying with us, right? Tanong ng bata. Inosenteng nakatingin sa kanya. Tumingin siya kay Hasan na may bahagyang ngiti sa labi habang hinihintay ang kanyang sagot. At doon, sa gitna ng kanilang tahanan sa probinsya, sa harap ng kanilang anak, na walang kamalay-malay sa bigat ng kanilang kwento, alam na Lizelle ang sagot. Hindi niya na kailangan tumakbo. Hindi niya na kailangan matakot. Ito ang tahanan niya. Hindi lang sa lugar kung saan siya lumaki, kundi sa piling ng lalaking minahal niya ng palihim at sa anak nilang nagbuklod sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim tsaka tumango. Yes, mahina niyang sagot, ngunit punong-puno ng damdamin. Baba staying with us. At sa pagkakataong ito, nakita ni Lizelle ang mas ganap na kaligayahan sa mga mata ni Hasan. Oo, sa wakas, nakauwi na rin sila. Hindi sa isang palasyo, kundi sa tahanang sila mismo ang bumuo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!